Pero masarap na. Ito yung gusto ni gusto ni MJ ito. Nung una kinabahan ako, kala ko di ko siya malilipat. So nahanapan ko siya ng paraan, nilagyan ko ng yung rugs. Hello guys, so today is Saturday. It's December 13. So paalis pala si Daddy Abdullah mamayang gabi, papuntang Dubai. Flight na niya mamaya. So nilagay ko na yung aming bed heater kasi may time talaga na pag sobrang lamig, lalo na pag negative. So malamig yung yung bed. Kaya kakabit natin ngayon. So, ngayong araw na to Sabado, makulimlim. Lakas ng snow. Makulimlim ang paligid, ang weather natin kasi snowing po. Pero hindi naman ito, hindi siya snowstorm. Lang talaga siya. Kasi, pag sinabing uulan, may kasamang snow kasi nga winter ngayon. So, kaya ganyan ang weather natin. So, pag ganitong klase ang weather, ang katawan ko din nakikisabay, parang tinatamad ako, ayaw kong umalis, gusto ko lang nakahilata, ganun. So, 1 hour left na lang, aalis na si Daddy Abdullah. So, safe flight, Daddy. Allah Hafiz. So, hindi na namin siya hatid sa airport kasi nga, baka biglang mag-snow. So, mag-taxi na lang siya. Nag-book siya ng taxi. Okay lang para mas mabilis naman kung taxi kaysa ihahatid namin, babalik pa kami. So ayan na si Yuyu. Ayan na, umalis na si Daddy Abdullah. Sige, mag-enjoy ang aming Yuyu. Ay, Yuyu, ni Mami. Ay, Yuyu. Yuyu. Okay. Anong iniisip mo, Yuya? Anong iniisip mo? Hello guys! Good afternoon. Ano na pala ngayon? Magfa 5 PM na. So, nandito pala ako ngayon sa aming mini warehouse or bodega. Pinuntahan ko ang aking mga alaga. Nilinisan ko yung bahay nila. Tapos binigyan ko sila ng bagong pagkain, mainit na tubig, at saka chinek ko yung heater. So today is Sunday, it's December 14. So kahapon, umalis pala si Daddy Abdullah, bound to Dubai. So 2 weeks siya doon. So solo flight po tayo ngayon. Within 2 weeks, so ako muna dito ang pupunta. So lagi tayong magko-commute. Everyday naman ako pupunta dito. Kasi nandito yung ating mga alaga. So ang lamig. Nakalimutan ko magdala ng ng scarf. So ito na lang muna ang suotin ko. Ayan, mas comfortable din naman ako dito. So ininom ko lang tong mainit kasi malamig sa labas, tapos maglalakad ako, magbabas ako doon punta ako sa bus stop. So yun lang muna ang update natin. Wala akong vlog today. So dahil napagod din ako. Actually kung meron lang silang pagkain dito na hindi ko na sila muna pupuntahan, pero wala kaya wala akong magawa. Kailangan puntahan ko sila. So, happy Sunday everyone! Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So, today is Monday, December 15.
So, naisipan kong parang nag-crave ako ng fried rice. Tapos fried rice, tapos dilis. Mamaya luto ako ng dilis. Yung hindi Korean style, basta yung ko lang dito sa frying pan. So, this is for preparing for my lunch. Ako lang isa, nasa school pa si MJ. So, ngayon, tinatamad akong umalis. Parang hindi ako pupunta doon sa mini warehouse. Kasi dami kong gagawin. Nag-general cleaning ako, nag-rearrange ako ng mga bagay-bagay, mga gamit sa bahay. Dahil, ayaw kong may maraming makikitang bagay-bagay na nasa labas. So, mamaya ko na lang i-share pagka kasi sobrang dami kong gagawin pa talaga. Share ko na lang pagkatapos. Dito kasi sa Korea, so dyan yung aming refrigerator. Dito, lalagyan ito ng refrigerator ng kimchi. Pero di na kami masyadong kumakain ng kimchi. Kung kakain, ako lang naman mag-isa. So hindi po, so dati nilagay namin dito ang styler. Ngayon, mag-isa ako, na-board ako, tinanggal ko yung styler. At temporarily, ganyan muna ang style. Pero, bibili ako ng, tawag nito, yung parang gawin kong pantry. So, ito na yung pantry ko. So, napakalaki ito. Napakalaki nito pagka natapos na. So, pag uwi ni Daddy Abdullah, sabihin ko mag-order siya ng, parang bookshelf ba, pero yung malawak at mataas hanggang dyan. So, gawin ko na itong pantry para hindi na tayo magkagulo-gulo. Wala nang makikitang masyadong gamit sa labas. So, yan lang muna. So, at saka, nandito na yung styler. Yan, nalipat na yung styler. Nung una, kinabahan ako. Kala ko di ko siya malilipat. So, nahanapan ko siya ng paraan. Nilagyan ko ng yung rugs dyan sa baba. Tapos, tinulak at sa awa naman ng Diyos, nakarating din ako dito. So, sigurado ako, pagdating ni Daddy Abdullah, magagalit yun. Pero, no choice tayo kasi naghahanap tayo ng maaliwalas at organized na place para hindi sasakit yung ulo ko. So, ganyan. So, for the meantime, nilagay ko muna yung aking pang winter na yung may colored. Ayan. At saka, nilipat ko na din. Dati, dito yung mga damit ko. Pero ngayon, nilipat ko dito yung mga pang winter namin. So, pang winter lang dito. Kasi malapit nga siya sa pintuan palabas. So, ganyan. So, puro na lang siya dyan. Yan. So, nag-aayos po tayo ngayon. Nag-aayos tayo. Dahil wala naman si Daddy Abdullah. So, general cleaning is life. General cleaning is real pala. Good evening, guys. 6:30 na. 6:30 na ng gabi. Ngayon pa lang ako nakaligo. Sobrang busy ko today. Di pa talaga tapos yung Di pa tapos yung pag-a-arrange ko. Muna ako. Alis muna ako saglit. Bibili lang ako ng patatas. Nagkabulol-bulol na tayo. Kasi gagawa ako ng Dinjang cook. Yung may yung may mushroom na yung parang pang sangyup. Gusto ni MJ yun na So, ito lang ang skincare natin. So, meron tayong liposomal filler serum. At saka, para sa mga eye bags. So, lagay tayo dyan. At saka, asan na ba yun? Night cream. So, kasi gabi na. So, mag-night cream tayo. So, maglagay muna ako bago ako lalabas. Para pagbalik ko, hindi na tayo maglalagay. Diretso tulog na lang. Malapit lang naman. Kasi kung bala ko bukas na bumili, pero gutom si MJ. So, kailangan niya ng sabaw. So, ito palang mga skincare natin. Galing ito Europe. So, hindi Korean na ang mga gamit ko ngayon. Dati, Korean. Pero meron akong sunscreen pala na Korean. Yung Snow. Ito, sa Atomy naman ito. Pero maganda siya. Maglagay tayo ng konti kasi
Ganito lang ako pambahay, pantulog. Mag-jacket lang ako ng padding yung mahaba para hindi makita. Nakakapagod. Pag winter, pag lumabas ka, kailangan magsuot ng daming susuotin. So, bago tayo idaan ko na lang din yung basura. Kasi ganyan ako eh. Kasi tamad akong bumaba pag yung sadyain ba. So, alis na tayo. Labas na tayo. Ayan, di na ako nagbihis. Nag-jacket na lang ko. Di naman makikita eh. Shortcut tayo, shortcut. Mahilig sa shortcut. Dito na tayo. Cucumber. At saka yung squash na pang sasabaw. Meron tayong patis. Gugulayan ko kasi si Inky. Favorite niya yun. Maliit ang kimchi ko. Saka na lang ako bibili ng marami pag pumunta ako sa Gwangmyeong Market. Cucumber. Ito yung panghalo na sinabi ko. Mushrooms. At saka patatas. So, 3 ganito. So, yun na naman ang binaba ko. Yan sa malapit. So, ako'y magluluto na. Ano ba yan? Ito pa naubad pala yung gamit. Ayan, nakapantulog lang tayong lumabas. Buti na hindi masyado malamig. Pero malamig pa din, pero hindi nangangagat ang lamig. Magluto muna ako, maghugas muna pala ako. So, ito na yung soybeans paste soup. Doenjang cook. Favorite ito ni MJ. Nung nasa New Zealand ako, hinahanap ko ito kasi ang pagkain dun sa New Zealand, puro mamantikain. Kaya, ito kasi, sabaw ito na walang mantika. So, hinahalo ko muna yung soybeans paste. Kasi sa ref. So, ayan, dagdagan ko na ng sabaw. Madali lang gawin ito. Meron tayong potato, onion, garlic, at saka yung doenjang soybean paste. So, ito pala yung ginamit ko. Siya. Kasi pag pumunta kayo sa probinsya, ito, meron ito, makikita mo to sa mga bahay-bahay, yung mga traditional houses na nakabitin ito. So, ginagawa nila yan talaga. Pero tayo, nandito naman tayo sa city, tsaka mahirap gumawa ng ganito eh. Kukunti lang naman, kaya bumili naman tayo. Ito yung soybean paste. Ayan. So, timplado na yan. Tikman mo na lang ang pagka kulang. So, dagdagan mo na lang ng anong idadagdag mo para maging masarap. So, yun ang gamit natin. Ayan, nilagyan ko na ng sabaw. So, lalagyan ko pa yan ng sili. Sili na maanghang. Pwede nga lagyan ng yan dilis, pero ayaw ni MJ kasi ng mga ganun. So, hindi natin lalagyan. Tsaka, i-slice natin ito. Mamaya, ilagay ko ito. Kunti lang naman. Pag pag kumukulo na siya kasi pag lagay ngayon, baka malata pa. So, yun lang. So, I will add chili powder. Ayan. So, since itong chili powder na ito hindi masyadong maanghang, I will add again itong seed ng chili. Ito maanghang na to. So, ito yun. Ayan. Ganito lang kasimple. Ang mga Korean, pag kumain, may ganito na, satisfied na sila. Kasi pag ang mga Korean kumain, marami yung mga side dish, pero meron talagang dapat may sabaw. Lalo na ngayon winter, so sabaw is life din sa mga Koreans.
Kami, bihira lang kaming ganito. Kasi halo naman yung mga foods namin may Korean, may Pakistani dish, mga Pakistani foods, Filipino foods, basta kung ano-ano lang. So ngayon, tikman na natin. So mamaya pa yan si Inji, mga 10 o'clock. Ano pa na ngayon, 7:30. 8 na ba? Tikman natin kung okay na ba yung lasa. Okay na. So tikman natin uli. Maanghang nga. Ay, ubo kasi ako Pero masarap na. Ito yung gusto ni MJ ito. So ngayon, ito ihalo natin ito. Ihalo natin. Aray. Paso Paso ng kuda. So ayan na. Ayan na ang soup. Healthy ito dahil wala itong mantika. At sabi ng doktor ko noon, kasi mataas ang cholesterol ko, mga ganito dapat ang kinakain ko, yung walang mga mantika. Guys, pakita ko lang sa inyo yung washing machine namin. So ano siya, double door siya, up and down. So dito mo maglalaba, dito mo gagawin yung spin dry. Pagkatapos, dito mo siya yung complete dryer na siya. So paglabas nito, paglabas dito, yung mga damit, diretso tupi na, hindi na magsasampay. So yan. So ngayon, tapos na tayong maglaba, tapos na tayong mag-dry. At 26 kg po ito. So kahit mga malalaking kumot or carpet namin, pwede namin dito lalaban. So hindi na kami magpalaba doon sa labas kasi na yan, kompleto na kasi siya. So yun, papakita ko sa inyo kung paano siya lilinisin, kung gaano kadumi ang mga damit natin. So ito yung filter pala ng dryer, yung talagang dryer na nasa itaas. Hindi yung spin dry. Yung spin dry doon sa baba So, buksan muna natin. So, imagine. Feeling natin, nilalabhan natin, sobrang malinis na, no? Pero, pag mo siya talagang sa dryer pala talaga, ayan, yan ang alikabok, ayan, lahat-lahat, mga buhok. Kaya, pagkatapos ng na-dry, ang nilalabhan ko, pag tinutupi ko, sobrang linis niya, parang walang alikabok, pero nandito na punta. So, kaya, kailangan, after using, then, hugasan ka agad-agad, tapos patuyuin, tapos ibalik. So, hugasan, tapos patuyuin, ibalik. So, ganyan ang ginagawa ko, kasi, pag hindi mo siya huhugasan yan, hindi mo lilinisan, so, magsalang ka ng ibang, yung panibagong ipadry mo, ayun, magbalik-balik yung mga alikabok. So, ganyan. So, hindi pala yung mga nilalabhan natin sa washing natin, tapos in-spin dry natin, tapos sinasampay natin, maraming alikabok siya. Hindi lang natin nakikita. So, dito, pag may dryer talaga, ang tawag nito sa Korea, ang washing machine namin ay Konjugi Sitaki. Yung merong built-in na pang dryer. Yung tuyo na siya, lalo ngayon winter, so hindi na kailangan magsampay kasi sinadya ni Mr. na bilhin yon kasi pagka nagsampay kasi sa loob ng bahay, hindi siya maganda yung nagmo-moist. Tapos hindi maganda daw sa health, lalo na sa lungs natin. Kaya ito, binili ni Mr. ito. Ano pa to, siguro nasa mga 4 years and a half. Ito, mula nung binili. Nung paglipat namin doon sa kabilang bahay. So yun, imagine yan kadumi ang ating mga nilalabhan. So, pag gumamit tayo ng ganito, pagkatapos, ang linis-linis at ang bango-bango. Pero kailangan linisan talaga siya after using. So, ayan, shinare ko lang. At meron tayong bean sprout. So, gusto din ni MJ yan. Hindi ko na napakita ang pagluto ko kasi busy ako naghuhugas ako. Yan, hinugasan ko na. Malinis na yan. Ito. So, malinis na. Wala na yung kaninang alikabok. So, kailangan lang talaga niya siyang linisan. After using, cleaning. So, bukas, mabilis lang naman siyang, ma-dry.
Ayan, so malinis na. So pag may bago na naman tayong ida-dry, so ano na siya. Malinis na uli.